Hello Pisces! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito ang inyong New Year reading. Gagawin natin ang Tori spread mula sa bagong-bago at napakagandang Yokai Tarot. Ang yokai, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Yokai, sila yung mga espiritu o kaya yung mga diwata sa Japanese culture. Medyo may resemblance siya sa atin. Kukuha tayo ng 6 na cards. Ano ang kinakailangan mong malaman sa pagharap sa bagong taon? Kuha tayo ng ang first 2 cards. Oops, nahulog. Ito ang foundations. Ito ang iyong principles, guiding principles o kung saan tayo nanggagaling sa kasalukuyan. Knight of Coins at the Magician. Nice. Ito ay Kinoko ang tawag sa kanya. Bata, mischievous spirits na nakatira sa kagubatan. Nangungupit to ng ano. Ang biktima nito lagi mga nagkakaingin, mga woodcutters, at nangungupit siya, kinukupit niya yung lunchbox nila. So, ang moral o ang mapupulot natin sa card na ito o mula sa Kinoko na spirit, na child spirit, ang mapupulot natin sa kanya ay look into your tasks o mag-focus ka dun sa mga bagay na nasimulan mo na. Okay lang na mabagal, slow and steady wins the race. Do your due diligence bago mawala sa iyo ang lahat, bago kupitin ng Kinoko. Ito naman ay ang Bake Danuki, kung di ako nagkakamali. So, shapeshifter siya. Nag-turn siya into a raccoon. Madalas nantitrip lang to sa mga turista. For a good laugh lang. Gusto niya lang pagtripan. Ganyan ang ugali ng Bake Danuki. At pero ang enerhiya ng Bake Danuki ay siya, versatile, matalino, lahat nasa kanya na, kumbaga. So, parang meron siyang yabang, may yabang na kung tutuusin para i-execute lahat ng kanyang gawin. So, having this, ito ang pundasyon ng iyong reading para sa 2025. Kung ano man ang nasimulan mo na, kung ano man ang iyong tinatahak, ang iyong inaaral, ang iyong pinag-iipunan, ang iyong pinupundar o tinatry na i-build, mag-focus ka lang doon, Pisces. Yan ang, parang kumbaga itong enerhiyang ng dalawang ito, ang siyang parang pundasyon mo towards 2025. Kung halimbawa, meron kang nakikita ibang tao na ang journey para sa iyo, ang journey nila ay advanced na, halimbawa, ang goal mo ay maka-reach ng, sabihin na natin, 1,000,000 towards the end of the year, tapos hindi mo siya maabot-abot, tapos nakikita mo at your age, yung mga friends mo, o mga kaklase mo dati, ay na-achieve na nila yung gusto mo sanang ma-achieve. Huwag kang maiinggit doon, huwag kang, maaaring gamitin mo yun ng pundasyon, pero kung gagamitin mo yun as, if-fuel mo yung inggit para lang sabihin sa sarili mo na hindi ka worth it, wag ko na kaya ituloy to kasi hindi ko din naman maaabot. Kung magwawalo ka dun sa negatibo na pananalita towards sa sarili mo, you might want to release that. Kasi slow ang mensahe nitong Kinoko ay, Kinoko ba? Tama ba yung sinabi ko? Um, Slow and steady wins the race, and i-perfect mo ang iyong skills dahil lahat ay nasa iyo na. Lahat ng kinakailangan mo para maisakatuparan ang goals mo ay nasa iyo na. Kung kinakailangang mabagal ito, practice makes progress, kumbaga. May progress na mangyayari, ito ay assurance na may progress na magaganap. Hindi mo kinakailangang magpadali dahil ito ay assurance naman. Maganda tong card na to, positive. Maaari ding sign niya na magplano, sign din yan na pagplanuhin mong mabuti yung ganap mo. Pero don't change course. Kumbaga, kung nasa track ka na, o halimbawa, pag-iipon, continue mo lang yan, do your thing, wag mong susukuan, wag kang susuko kasi nasa manifesting space ka. At merong kang skill, hindi mo man makikita,
meron kang skill at kakayahan upang makamit yung goal mo for 2025. Wow, ang positive. Makakamit mo yun. So, kung merong part sa'yo na sasagi na isipin mo magmadali or sukuan, huwag mong gagawin yun kasi okay lang na mabagal. Ito naman, ito ang hari ng parada ng mga yokai. Na siya yung leader kumbaga. Success to. Oh. Siya ang leader with his headless horse at nagagalit siya dun sa mga tao na nakikialam sa ah, sa parada. Alam mo yon yung idiom na I don't wanna run into your parade. Kumbaga, parang ano lang yan, I don't wanna burst your bubble, ganyan. So, itong tao na to, filled with success. So, ikaw, you are meant to be successful this 2025. You are the magician. You are in a manifesting space. Ngayon, ang mensahe ng card na ito, Six of Wands, di ba nga sabi ko, success. He runs over with his headless horse yung mga tao na naninira sa parada niya. Gusto niya i-celebrate yung parada, gusto niya i-celebrate yung success niya, at nagagalit siya dun sa mga tao na nakikialam sa gusto niya mangyari. So, yun ang mensahe sa iyo ng card na yan. What you need to let go. Itong second part na ito ng yokai, ng tori na spread, ito yung mga kailangan mong i-let go. While this means success, sa deck na ito, ang mensahe nitong Yagyo-san na ito ay um, huwag mong pansinin yung mga tao who wants to trample on you. Huwag mong pansinin yung mga tao na sinasabi sa'yo na, oh, nagwa niya lang naman yan kasi anak mayaman siya. Yung ganun. Or, oy, nagawa niya lang naman yan kasi meron siyang ganito. Um, kapag ikaw ay naiinggit sa ibang tao, huwag mong hayaan yon na impluwensya sa tingin mo, sa measure mo ng success. Samantala, kapag ang ibang taong naiinggit, may naiinggit naman sa'yo, hayaan mo lang din sila at huwag mong hayaan ang kanilang mga sinasabi para hilahin ka pababa at sirain yung success na own measure mo naman yung success na binibuild mo para sa sarili mo. Isa pa na kailangan mong i-let go, ay, marami masyado, 6 na cards lamang ito, Pisces. Mga mensahe, maikling mensahe para sa 2025. Ano ang kinakailangang i-let go ni Pisces para sa 2025? Para maging successful sa kanyang pagyaman ba ito? Maaari kasi may pinaplano kayo na investment opportunity mo ang pera, may kinalaman sa pera o may kinalaman sa career investment opportunities, maaaring may naipon ka na, may goal ka, 1 million, ituloy-tuloy mo lang yan. At you are on the road to success, you are on the road sa pag-manifest ng iyong goals and dreams this 2025. Dreams, medyo hindi ako sure dun sa dreams kasi maaaring super big ang ating dreams at ang timeline natin ay maikse. So, kung halimbawa man, hindi ko sinasabi na hindi naman ako makaka-predict ng future natin. Hindi ko sinasabi na by end of 2025 magiging maisa sa katuparan mo yung pangarap mo. Pero sabi nga ni Bill Gates, 'di ba, we underestimate what we can do in 10 years but we overestimate what we can do in 1 year time. So, practice makes progress. Tuloy-tuloy mo lang yan. Huwag kang titigil. Yun lang naman ang mensahe nun. Huwag kang titigil kasi may kung ano man yung ginagawa mo ngayon ay magko-contribute siya sa bigger picture which is the pagsasakatuparan o pag-manifest ng iyong big dream or big goals. Ano pa ang kinakailangang i-let go? Ah, yun na nga yung sinasabi ko kanina, Hierophant. Ito I think Bakeneko. Ano siya, kinain niya yung shapeshifter din, kinain niya yung monk. So, people around you may not seem as they are. Maaaring merong manggagancho sa paligid mo. Hindi ko sinasabi na meron, hindi confirm, pero maaari. So,
ingat ka sa mga tao sa paligid mo na grupo na nagsasabi sa'yo na gawin mo otherwise, dapat ganito ang gawin mo kasi ganito yung ginagawa mo, mali yan. So, nasa sa'yo kung susundin mo ang tradisyon, pero nasa sa'yo rin na mag-exert ng caution at huwag magtiwala basta-basta sa mga nagbabalat kayo sa paligid mo. May mga nagbabalat kayo at may mga nagsasabi sa'yo na mga kung anong dapat mong gawin, kung anong dapat mong sundin. Huwag mo silang pakinggan, kundi sundin mo kung ano yung tingin mong, yung measure mo at yung tingin mong tama para sa iyo. Okay, last two cards, ito ang outcome. Ito ang outcome o yung epiphany or realization. Alam mo, malaki ang chance, Pisces, na eh, malaki ang chance, Pisces, na lalamunin ka ng mga sinasabi ng ibang tao o lalamunin ka, mawawalan ka ng pasensya kasi parang feeling mo ang tagal ng journey mo, ang tagal ng proseso, mawawalan ng pasensya at parang mafu-frustrate ka na sa mga ganap. Itong card na to, Nine of Wands, maaaring, ano ka na maaabot mo yung kaliwanagan dun sa gusto mo mangyari. Halimbawa, magpaplano ka no, kung paano ma-achieve yung goals mo. Maaaring, halimbawa, road to 1 million, road to pagbili ng bahay, matatapos ka na or maaaring makikita mo na, maaaring towards at the end of the year, makita mo yung kaliwanagan na, shit, malapit na ako. Pero merong mga tao na manggugulo sa path mo to success. Maaaring grupo sila, pwedeng family members ito, nahuhututan ka, sorry sa word, pwede din ng mga kaibigan na magiging na lolokohin ka behind your back, pwedeng ganon. Pero pwede din yung tradition, halimbawa yung religion nyo or maaaring yung iba sa inyo, pwedeng ikakasal. Tapos, nagiging, I hate to say it, pero nagiging balakid yung religion. Uh, hindi ko sinasabi na balakid ang religion. Pero sa sitwasyon ng kakonect ko ngayon na Pisces, maaaring merong mga tradition, may nakasanayan. Meron tayong pwedeng sensibilities or religion, typically religion or basic na parang odd or blockers uh, so gusto nating makamit minsan ay religion. So, pwedeng yun nga, merong kayong may ikakasal, may schedule na nakasal, tapos nagiging balakid ng religion. Maaaring merong ayaw mag-convert, pwede din na hindi magkasundo, yung core values nyo nagkakaiba dahil sa tradition. So, yun yung Hierophant na ito. At maaaring yung grupo na yon, yung tradition na yon ay alam mo yun, nailalagay ka sa alanganing sitwasyon na kinakailangan mong mamili kung tradisyon ba o magiging masama ka bang tao kung susundin mo ang nasa puso mo at ang dating nun ay parang tatalikuran mo yung prinsipyo ng religion na pinanghahawakan mo. Yun ay maaaring sa isang tao lamang o maaaring sa iilan lamang na nood nito. Pero isa yun sa magiging dahilan para hindi mo, para maging balakid sa pag-close ng deal baga, sa pag-close ng chapter towards the success. Ito ay, pangalan nito, Abura Akago. Abura Akago. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Pero, bata siya na sinisip-sip niya yung oil lamps sa mga bahay-bahay. So, merong katulad nito ng mga bake, mga shapeshifter, masyado silang clever at hindi sila, mukha silang inosente on the outside, pero meron pala silang masamang balak. At yung balak na yun ay hindi mo mapapansin. So, ang epiphany o itong last two cards na ito, isa sa epiphany or isa sa gustong i-impart sa outcome, you must know how to set your boundaries, protektahan mo, alamin mo kung hanggang saan ka lang, yung threshold mo, yung uh, hanggang saan mo ilalayo ang sarili mo sa mga tao o sitwasyon na hindi nakabubuti para sa iyo. You might want to set boundaries sa mga tao na nagde-derail ng success mo. Pwede rin na
mag-set ka ng boundaries sa sarili mo when you start doubting yourself. Kasi ang manifestation, ang kalaban mo dyan ay ang pagkakataon na o ang sitwasyon, once that happens, yung i-doubt mo na, pag dinout mo na yung sarili mo, yun ang magiging major blocker mo sa manifestation. So, ingat ka doon. King of Cups, emotional mastery, emotional intelligence, Sea Turtle God. Huwag mong hayaan, una, protect your space, protect your sanity, set a threshold hanggang saan ka lang kasi hindi siya maganda sa mental health. At tignan mong mabuti, alagaan mo ang iyong emotional health. Ang ano ko dito lagi para siyang si Poseidon. Si Poseidon kasi pag nagalit siya, hahamakin niya ang lahat. At isasummon niya lahat ng waves, tidal waves, para masira ang lahat. Pero um, kapag ano yan, stable ang iyong emosyon, you would make logical decisions at hindi ka magpapadalos-dalos. So, take a look at your emotions, alagaan ng emosyon. Parang hindi kita masyado yung yokai, yung Tori. Pero ganyan yan eh. Okay. You are on the road to success, Pisces. You are in a manifesting space. You could be in a planning space. Merong mga tao, kailangan mong i-let go ang mga tao na hindi na nakabubuti sa iyo. Maaaring grupo ito, yun nga na-mention ko, maaaring isang tao sa inyo nakarelate sa sinabi ko na religion siya. Pwede din na dating kaklase, dating barkada, na you look up to them, pero hindi na sila nakatutulong para ma-manifest mo itong goals mo. Iba sa inyo, yung typical na topic, madalas na natatouch ko na topic dito, yung iba sa inyo breadwinner. At nahihirapan ka na mag-sustain ng 1 million road to yun mo or ng ipon mo dahil meron mga tao na humihila sa'yo sa pababa. Hindi nila aminin yun, syempre. At syempre, ayaw mo din silang i-label as hinihila ka pababa. Pero, admit it, New Year na. Admit it, meron mga tao talagang, itong mga to talaga, hinihila ka pababa. So, alagaan mo yung emosyon mo kasi maaaring may drama na parating dyan. Pero king to eh. So, mukhang, you have your emotions checked. And, hindi ka magpapadala basta-basta sa emotions na yan. You have to respond agad-agad. Protect your space, set your boundaries. Kapag nakaranas ka ng pang-aabuso, panggagamit, whatever you may call it, speak up and don't bottle it inside kasi sasabog ka na lang at hindi mo gusto ang mangyayari doon. So, iwan ko na yun doon, Pisces. Salamat at Happy New Year! Bye!